Tigdas hangin, sanhi, sintomas at gamot para sa German measles o rubella. Mga dapat nating malaman, nagkaroon na ba ng tigdas hangin ang iyong anak? Alamin ang mga posibleng sanhi, sintomas at lunas para sa tigdas hangin. Dahil sa hindi pagaanong matibay ang kanilang immune system, natural sa mga bata ang magkaroon ng mga nakakahawang sakit. Isa sa mga sakit na kadalasang dumadapo sa mga bata ay tigdas hangin o German measles in English. At saan nga ba nakukuha ang tigdas hangin? Ano-ano nga ba ang tigdas symptoms na mahalagang mabantayan? At ano ang pagkakaiba ng tigdas at tigdas hangin? Ang pagkakaiba ng tigdas at tigdas hangin ay ang uri ng virus na nagdadala ng sakit. Natawag na tigdas hangin ang German measles na mula sa virus na rubella. Ang tigdas naman na tinatawag na measles o rubella ay dulot ng virus mula sa Paramyxoviridae family. Pareho ang mga ito na maaaring makahawa sa pamamagitan ng hangin. Kumakalat kasi ang virus sa hangin matapos umubo o bumahing ng taong may tigdas hangin. Maaari namang maipasa ang viral infection na ito sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets mula sa pag-ubo o sa pagbahing ng isang taong mayroong tigdas hangin. Ibig sabihin, kapag mayroong kang nahawakang bagay kung saan may droplets ng isang taong may sakit ng German measles at humawak ka sa iyong bibig, ilong o mata, ay maaari kang mahawa ng tigdas hangin. Posible ding mapasa ang sakit na ito sa pamamagitan ng pag-share ng pagkain o inumin ng taong may tigdas hangin. Kadalasan, mild lang ang mga sintomas ng German measles kaya hindi agad sila napapansin. Maaring lumabas ang mga sintomas 2 hanggang 3 linggo matapos ma-expose ng tao sa virus na nagdudulot ng tigdas hangin at maaari itong magtagal ng mula 3 hanggang 7 araw. Tigdas hangin symptoms. Narito ang mga karaniwang sintomas ng tigdas hangin. Una na riyan ay ang pink o mapulang rashes na nagsisimula sa mukha at kumakalat pababa sa buong katawan. Ang pangalawa naman ay lagnat, 38.9 degrees Celsius pababa. Pangatlo naman ay ang kulani o namamagang lymph nodes. At ang pang-apat, sipon o baradong ilong. Pang-5, pananakit ng ulo. Pang-6, pananakit ng katawan. At ang pang-7 ay conjunctivitis o mapulang mata. Bagamat hindi naman seryoso ang mga nabanggit na sintomas, dapat pa rin kumonsulta sa doktor kung may hinala kang mayroong kang tigdas hangin o German measles in English. Lalo na kapag ikaw ay nagdadalang tao o mayroong kasama sa bahay na buntis. Kailan pa dapat at agarang tumawag sa doktor? Sa bihirang kaso, maaaring magdulot ng komplikasyon ang tigdas hangin tulad ng ear infections at pamamaga ng utak. Tumawag agad sa iyong doktor kapag napansin ang mga sintomas na ito. Matagal na pananakit ng ulo, kasama ng ibang sintomas ng tigdas hangin, pananakit ng tenga, stiff neck o pananakit at paninigas ng leeg. Ano nga ba ang itsura ng tigdas hangin? Paano mo malalaman kung meron kang tigdas hangin? Ayon sa Healthline, lalabas ang iyong mga unang sintomas 7 to 14 na araw pagkatapos mahawaan ng tigdas. Ang lagnat, ubo, sipon at pananakit ng lalamunan ang mga unang sintomas na katulad ng sa flu o trangkaso. Kadalasan naman ang mga mata ay nagiging pula at matubig. Lumilitaw ang pulang-pula o kayumangging pantal pagkaraan ng 3 hanggang 5 araw at umaabot sa buong katawan mula ulo hanggang paa. Maaari kang makakita ng maliliit na batik sa loob ng iyong bibig at sa buong pisngi 2 hanggang 3 araw pagkatapos mong matuklasan ang mga sintomas ng tigdas. Ang pantal ng tigdas ay mapula-pula ang itsura. Nagsisimula ito sa mukha at umuusad pababa sa katawan sa loob ng ilang araw. Mula sa leeg hanggang sa katawan, mga braso at mga binti na kalaunan ay umabot pa sa mga paa. Sa kalaunan, tatakpan nito ang buong katawan ng mga batik ng iba't ibang kulay ng mga pimples. Ang pantal ay tumatagal ng humigit kumulang 5 o 6 na araw. Maaaring hindi lumitaw ang pantal sa mga pasyenteng immunocompromised. Ano ang gamot sa tigdas hangin? Kadalasan sa bahay lang ginagamot ito at nawawala naman ng kusa ang mga rashes. Maaari ka ring uminom ng gamot sa lagnat para gamutin ang sintomas nito. Ano-ano pa nga ba ang ibang gamot sa tigdas home remedy? Ang una na riyan ay makakatulong ang pagpapahinga at pag-inom ng maraming tubig para mas mabilis na mawala ang sintomas ng tigdas hangin. At ang pangalawa naman ay kung
merong tigdas hangin ng iyong anak, bantayan ng maigi kung tumataas ang kanyang lagnat at ipagbigay alam agad dito sa doktor. Kung sakali naman na nagkaroon ng infection tulad ng pneumonia habang meron kang tigdas o ang iyong anak, maaari kang bigyan ng doktor ng antibiotics. Mainam din na inumin ang vitamin A dahil ang mga bata na may mababang vitamin A sa katawan ay kadalasang nakakaranas ng mga malalang kaso ng tigdas. Para makasiguro, dalhin sa doktor ang iyong anak para makasiguro na hindi ito measles o scarlet fever pagkat magkamukha ang sintomas nito. Mas mabuti na ring sabihan nyo ang doktor kasi baka meron palang kumakalat na impeksyon sa inyong lugar para nang maagapan nila ito.